Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? Opo. So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. Okay. At saka, Filipino. Oh, Tama, di ba? Filipino nga. Support the support Filipino. natin. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chris. Alam mo, DJ Lindsay, hindi ko alam na kahit pala ilang beses kang sabihan ng boyfriend mo na mahal ka niya, hindi pa rin yung sapat para mapatunayan. Ang sabi nga nila, actions speak louder than words. Doon sigurado ako. Ako po kasi yung girlfriend na palaging TH, tamang hinala. Sa lahat ng naging boyfriend ko, ganun ako. Pero nabago po ang lahat ng yon dahil sa recent boyfriend ko. Never niya po akong binigyan ng dahilan para magselos. Lagi niya akong binibigyan ng assurance sa tuwing tamang hinala na naman ako. Lalo na kapag pinapansin ko yung mga kinikilos niya. Nagbago siya para sa akin, DJ Lindsay. Dati, kapag sumisilip ako sa phone niya, palagi niya akong sinasabihan ng, "Don't worry, hindi naman babae yung kausap ko." Pero ang hindi ko maintindihan, ngayon, kapag hinahawakan ko yung cellphone niya, kahit hindi ko basahin, kahit hawak lang talaga, nagagalit na siya. Sasabihin niya sa akin, pakialamera ako. Bakit daw kailangan pang himasukan yung mga gamit niya? Ang sabi sa akin ng boyfriend ko, magbago na raw ako dahil nakakaumay na. Palagi na lamang daw akong tamang hinala. Eto pa, lagi na rin siyang late mag-reply sa akin. Hindi na rin nagbibigay ng effort para magkita kami. Parang ako na lagi yung pumupunta sa dorm niya. Kaya para bumalik yung ugali ko na mapagmatsyag, mapag-obserba, DJ Lindsay, inalam ko kung sino yung mga babae ng naging boyfriend ko. Inalam ko kung sino-sino ba yung mga naging third party nito.
Talagang nagche-check po ako kung sino yung mga nakakausap niya, saan siya nagpupunta. Isang beses, sinundan ko siya. Sakto, meron siyang pinuntahan na bahay. Naghintay ako ng ilang minuto. Tapos sakto nakita ko, merong babaeng lumabas mula doon sa bahay. Hindi masyadong nag-aayos yung babae. Mukhang nanay. Pinicturan ko pa nga eh. Tapos hinanap ko siya sa Facebook. Kasi sakto, may times na nagko-comment tong babae na to doon sa mga post niya. Pagkakumpara ko nung mukha sa picture na kinuha ko at doon sa profile picture, sakto. Siya nga yun. Ang ginawa ko, DJ Lindsay, kinaibigan ko yung babae. Hanggang sa nagkapalagayan din kami ng loob at nagtiwala siya sa akin. Yung friendship namin umabot doon sa part na in-invite ko na siya na mag-dinner sa bahay. Nagulat ang lahat nung ginawa ko yun. Tapos kinuwento ko sa kanya kung sino yung boyfriend ko at kung anong ugali ng boyfriend ko. Maya-maya pa umalis na siya. Tapos kinabukasan, dumating naman yung boyfriend ko. Ang perfect, 'di ba? Habang nakayakap siya sa akin, tinanong ko siya, sino yung kabit mo? Natulala siya. Tas naramdaman ko na parang kumawala siya mula sa pagkakayakap niya sa akin. Hindi siya agad sumagot. Binalot ng katahimikan yung buong kwarto namin. Huy! Sino yung kabit mo? Sino yung babae mo? Hindi pa rin siya sumasagot. Ramdam ko na iba yung hinga niya nung time na yun. Parang kinakabahan. Kailan pa kayo? Siya ba yung third party mo? Siya ba yung dahilan kung bakit ka nagbago? Hindi siya sumagot sa akin, DJ Lindsay, pero nung tumalikod ako, dahan-dahan siyang pumunta sa harap ko. Umamin ka na. Kitang-kita ko kayo eh. DJ Lindsay, pagtingin niya sa akin, bigla siyang nagsalita. Ang sabi niya, sorry, pero ikaw ang other woman ko. Ikaw ang kabit. Ang hindi ko alam, DJ Lindsay, meron na pala siyang asawa at anak. At yung nakita kong babae, yung babaeng pinakain ko dito sa bahay, iyon pala yung asawa niya. Naghiwalay sila 7 months. Hindi raw sila nagkikita, hindi sila nag-uusap. At ako pala yung dahilan ng paghiwalay nila. For the record, DJ Lindsay, hindi ko po alam na meron na siyang pamilya. Kasi nung nalaman daw nila, o nalaman ng asawa niya yung tungkol sa akin, tinuloy niya pa rin yung relasyon. Pero ang sabi, no pressure. Magpahinga lang tayo kasi baka mamaya
Nagsasawa lang tayo sa ugali ng isa't isa. All this time, kilala pala ako nung babae. All this time, ako pala yung nilaro sa sarili kong contest. At kaya pala nagbago na yung pakikitungo niya sa akin kasi nagkaayos na pala sila ng asawa niya. At tuwing weekend, doon siya pumupunta sa pamilya niya. Paunti-unti na raw kasi siyang pinapabalik ng asawa niya doon sa bahay. Ang tanong ko sa kanya, paano naman ako? Paano naman ako na nagmahal lamang ng totoo? Ako yung sumalo sa kanya nung nagkakalabuan na sila. Nung malungkot siya, ako yung nandun. Palagi akong nandyan para sa kanya, DJ Lindsay. Pero nung nagkaayos silang dalawa, unti-unti na siyang bumibitaw sa akin. Ano bang dapat kong gawin? Ayoko siyang pakawalan. Pero kailangan eh.